Naging payapa naman po sa kabuuan raw ang paggunita naman ng Semana Santa ayon po yan sa PNP. Sa kabila niyan ay dumami naman ang insidente ng pagkalunod. Ngayon pong marami rin ang pumunta sa mga resort at beach. May ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, 45 ang namatay dahil sa pagkalunod mula yan April 5 to 21, sabi ng Philippine National Police. Nakaka-alarma raw ang bilang ayon sa pulisya. Kaya ayon kay PNP Chief Oscar Albayalde, dapat maging panggising ito para pagtuunan ng pansin. Pero maliban sa mga insidente ng pagkalunod at aksidente sa kalsada, naging generally peaceful naman daw sa Semana Santa. Samantala ko, hindi inaalis ng PNP ang posibilidad na merong destabilization plot. Pero malinaw daw kasi na ang inaatake ngayon ay ang Pangulong Duterte sa pamamagitan ng mga aligasyon sa online video ng isang alias sa Bicoy na nagdadawit sa mga malapit sa Pangulo sa illegal na droga. Sabi ni Albayalde, tiyak merong mga tao sa likod ni Bicoy na nagpopondo sa pagpapalabas ng video. Connie? Yes, June, balikan ko lamang yung mga numero na nabilang ng 45 cases ng pagkalunod, no? Itong medyo nakaka-alarma talaga, ang dami niyan, ano? Ito ba yung pinakamarami ng number ng mga nalunod sa mga nakalipas na taon at itong mula sa Semana Santa? Ito, recent past, mukhang yan yung pinakamalaking bilang ayon na rin dito kay Colonel Banak, Connie, no? Yung tagapagsalita ng Philippine National Police. At nakita natin sa listahan na pinadala ng PNP kanina, yung breakdown niya ay nasa Region 4A, yung pinakamaraming nalunod, yung mga biktima ng pagkalunod. Nasa 14 kung hindi ako nagkakamali at hindi ako nagkakamali sa pagkakatanda. Nasa 14 yung namatay dyan. Itong mga insidente na ito, Connie, papakita na rin siguro, sabi na rin itong si General Albayalde, na baka pwede mas pagtuunan ng pansin dun sa mga curriculum sa mga eskwelahan, yung mga ganitong klaseng aspeto, yung maturuan, yung mga estudyante, kung paano nila mapapangalagaan yung kanilang sitwasyon o sarili kapag nailagay sila sa ganyang klaseng sitwasyon na Connie. Nandito kami ngayon sa Philippine Coast Guard, Connie, at ito yung isa sa unit na nag-certify o nagtumutulong sa pagbibigay ng training dun sa mga lifeguard, ano? At sa talaga sinasabi nilang tip dyan, kapag nailagay ka sa ganitong klaseng sitwasyon na ikaw nalulunod, ay dapat huwag kang magpanik. At saka doon naman, Connie, yung may mga nalulunod, at kung ikay nakita mo na may nalulunod at ikay wala ka namang kakayahan, mas mainam na tumawag ka ng mga nakakaalam pa paano mag-rescue kaysa lumusong ka at makadagdag ka pa sa problema. Pero June, yung mga resort ba yan o kaya mga beaches na pinuntahan ng mga nalunod na mga kababayan natin, may mga lifeguard naman ba? Kasi talagang pag-resort, automatic dapat meron. At least, dapat ano? Resort. Yes, dapat may resort, Connie. Hindi ko pa lang masyadong nabe-vet yung kanilang pinadalang mga detalye, no, Connie, pero may mga nakalagay doon, may mga naligo sa sapa. Yun, may problema tayo doon. Yung mga kung sa sapa-sapa, sa ilog-ilog din naman. At alam naman natin, wala nagpapantay sa mga ganong lugar. Ang talagang magkaroon ng problema at dapat ay pananagutan kung nangyari yan sa isang organisadong resort, mga beachman o mga poolman na dapat talaga kailangan ng mas talaga na merong magbabantay ng mga lifeguard, Connie. Alright, maraming salamat, June Veneracion.